sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, mariing nagmungkahi si Ko-hong na kunin na lang nila sa pamamagitan ng lakas ang nais nilang makuha, ngunit agad siyang pinigilan ni Dao Xuanzi. Mariin niyang ipinaalala sa kasamahan na bagamat si Li Fan ay isang mortal, siya pa rin ay isang inapo ng Taiyan sect, at ang kanyang hour of deduction ay nakapangingilabot. Kung magpapadalos-dalos sila, sinong nakaalam kung anong mga nakatagong patibong ang maaari niyang ilabas? Ang pag-aayos ng Taiyan Arc ay hindi naman ganoon kahirap na gawain, kaya't bakit pa kailangang humamon ng problema? Isa pa, isinasaalang-alang ni Dao Xuanzi na kung sobrang mapilitan si Li Fan, baka niya ibulgar na ang cultivation method na ibibigay ay isang nascent soul technique, isang paghahayag na tiyak na mag-aakita ng malagim na kapahamakan. Kinabukasan, personal na iniabot ni Li Fan ang Taiyan Arc upang ayusin nila. Sinuri ito ng fire cultivator na puno ng paghanga, at wika niya, gaya ng inaasahan mula sa isang artifact ng Taiyan sect, ang kagalingan sa pagpino at ang lalim ng mga spell formation nito ay higit na mas mataas kaysa sa anumang kanyang napag-aralan. Ang pag-aayos nito ay tiyak na magpapaunlad ng kanyang sariling karunungan sa paggawa ng mga artifact. Pinayagan sila ni Li Fan na magpatuloy ng malaya at tiniyak na anumang mga kagamitan ang kailanganin nila, siya ang maghahanap. Ang pag-cultivate ay walang pakialam sa konsepto ng oras. Ang isang maliit na bangkang kahoy na worry bagay simpleng bagay lamang ay inabot ng halos isang buong taon bago ganap na naisaayos ni Ko-hong at ng kanyang kasamahan. Nang marinig ni Li Fan na tapos na ang pag-aayos, nagmamadali siyang pumunta upang makita ito. Ipinaliwanag ni Ko-hong na ang pangunahing power formation ng Taiyan Arc, ang A-size changing formation, kasama ang dust cleansing, at ilang mga auxiliary formations, ay ganap nang naipanumbalik. Subalit, ang mga defensive at offensive formations ay bahagya lamang na naayos dahil sa kakulangan ng mga materyales. Kaya nitong lagusan ng Great Immortal Severing Formation, ngunit kung haharapin ang atake ng isang cultivator, mahihirapan ito. Sinabi ni Li Fan na hindi yun problema, basta't makatakas lamang siya sa Great Immortal Severing Formation, at makabalik sa mundo ng cultivation dala ang relikya ng kanyang mga ninuno, makakahanap siya ng paraan upang muling sumanib sa Taiyan sect. Saka inilarawan ni Ko-hong ang mga katangian ng arc. Pinapagana ito ng spirit energy, at kinokontrol sa pamamagitan ng divine sense. May kakayahan itong magbago ng anyo sa 3 sukat, isang kompaktong anyo na may habang 10 metro at lapad na 2 hanggang 3 metro, isang panggitnang anyo na may habang 100 metro, at isang ganap na paglaki na umaabot sa 1,000 metro ang haba. Bagamat limitado ang kanilang reserba ng spirit stones, ang naimbak ng enerhiya ay sapat na para makalipad si Li Fan gamit ang pangalawang anyo ng arc. Samantala, nginitian ni Ko-hong si Li Fan at nagtanong kung kailangan ba nito ng tulong sa pagpapalipad, yamang isa siyang mortal. Ngunit, bigla na lang silang napatigil, dahil sa halong gulat at pagtataka ng ang maliit na bangkang kahoy ay biglang nagbago sa harapan mismo ng kanilang mga mata, at naging isang malaking flying ship ito. Namangha si Ko-hong at wika niya, talagang pambihira ang mga pamamaraan ni Li Fan, paano niya nakokontrol ang Taiyan Arc gayong wala siyang cultivation. Marahang humalakhak si Li Fan at tinawag itong isang maliit na trick lamang na hindi karapat-dapat sa papuri, taos puso niyang pinasalamatan ang dalawang cultivator. Aniya, matapos ang 1,000 taon ng pagkakakulong, sa wakas ay may pag-asa ng makatakas, lahat ay dahil sa inyong tulong. Saka tinanong ni Dao Xuanzi ang ipinangakong nascent soul method, napangiti si Li Fan at iniwagayway ang kanyang kamay, inanyayahan silang sumunod. Aniya, ang lahat ay noon pa man inihanda na. Ako mismo ang maghahatid sa inyo upang makuha ito. Makalipas ang 3 araw, sina Ko-hong at Dao Xuanzi, na taglay na ang cultivation method, ay dumating upang magpaalam. Ipinaliwanag ni Dao Xuanzi na naubos na halos lahat ng kanilang spirit stones, kung magpapatuloy silang manatili sa Immortal Forsaken Land, na ito, ang kanilang cultivation bases, ay maaaring magsimulang humina, kaya't sila'y naroon upang magpaalam. Samantala, masiglang sinabi ni Ko-hong kay Li Fan na kung sakaling makatakas siya mula sa lugar na ito, maaari niya silang hanapin sa Lingtian City, malapit sa Congyan Mountain Range. Iniabot niya kay Li Fan ang isang mapa ng lugar sa paligid ng labasan ng Great Immortal Severing Formation, iginuhit ng maingat mula sa kanyang alaala, dagdag pa nito, dahil sa walang bakanteng jade slips, napilitan siyang gumamit ng papel at brush para iguhit na lang ito.
taos-pusong naman itong pinasalamatan ito ni Li Fan. Matapos makapagpalitan pa ng ilang mga palm, sina Ko Hong at Dao Xuanzi ay nagbagong anyo at naging dalawang patinigas ng liwanag, lumipad sa langit at nawala sa isang kisap mata. Habang pinagmamasdan ang kanilang paglayo, puno ng paghanga ang wika ni Ko Hong, sinabi nito, si Li Fan ay nagtataglay ng pambihirang ugali, isang tunay na karakter sa gitna ng mga mortal. Subalit, napabuntong hininga siya at napuna, malapit na ang kanyang great limit. Kahit na makabalik siya sa cultivation world, ilang taon na lamang ang natitira sa kanyang buhay, ipinikit ni Dao Xuanzi ang kanyang mga mata at marahang nagsabi, nang hindi makamtan ang kahabaan ng buhay, ang lahat ay isang malaking ilusyon lamang, ipinaalala niya sa kasamahan na sila rin ay nagtaksilan at naglaban hanggang kamatayan para lamang sa isang pagkakataon na makamit ang immortalidad. Samantala, bigla naalala ni Ko Hong ang isang bagay at tinanong ang si Dao Zunozi kung aling cultivation method ang ibinigay ni Li Fan sa kanya. Napangiti si Dao Xuanzi at tumugon, tiyak na hindi ito kapareho ng natanggap mo, at idinagdag pa niya, kapag nakabalik na ako, at makapagsimula ng closed-door cultivation, at makalusot sa Golden Core Stage, hindi ko malilimutan ang 3 pangako na aking binitawan sa iyo. Sa sandaling yon, habang papailalim sila sa Abyssal Ruins, napansin nilang nananatili pa rin ang mga protective formation mists. Malakas na humalakhak si Ko Hong at tinanong kung may lakas ng loob ba ang kanyang kasamang daanan nito. At saka, nang walang pag-aatubili, siya ay sumugod pasulong. Makaraan ng ilang sandali, sa Eastern Abyssal Ruins, makikita sa gilid ang isang bangka na lumilipad. Dito sa loob ng Taihang Ark, nakatayo si Li Fan sa cockpit, tumitig sa walang katapusang fog ng silanganing Abyssal Ruins. Naalala niya na 14 na taon pa ang hihintayin bago natural na kumalat ang ulap. Sa panahong yun, ang kanyang great limit, ay narito na, napangiti siya at marahang bumulong sa sarili. Wala nang anumang bagay sa buhay na ito na dapat pang panghawakan. Sa araw na yun, nagpasya siyang subukan ang tunay na katangian ng Great Immortal Severing Formation, pinatnubayan niya ang Taihang Ark at sumisid ng tuloy-tuloy sa kailaliman ng buong bilis. Dito, mariing inilahad niya, ang mga guho ay nababalot ng siksikan at kulay pilak na ulap, at ang paligid ay waring walang hanggan at hindi totoo. Biglang, ang sasakyang dagat ay gumalaw ng malakas na parabang nabangga nito ang isang bagay na hindi nakikita. Ang buong katawan ng barko ay nanginig sa ilalim ng napakalaking puwersa, napagtanto niya na malamang na pumasok na siya sa Astral Wind Layer, isang rehiyon kung saan kahit na isang Foundation Establishment cultivator, ay mahihirapang mabuhay. Ang mga wind blades, dito ay kayang punitin ng isang mortal sa isang saglit. Nagpasalamat siya sa defensive spell formation, na kumukubkob sa ark, kung wala ito, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Makalipas ang kalahating oras ng matatag na pagkontrol sa Taihang Ark at paglaban sa mga malulupit na hangin, sa wakas ay hamupa ang pagyanig, ang makapal na ulap sa unahan ay nagsimulang lumino, at pinalitan ng nakasisilaw na liwanag. Sa wakas, nakalampas na siya, nakatakas na si Li Fan sa Great Immortal Severing Formation. Pagkatapos muling makapasok sa Cultivation World, nakatagpo siya ng isang bihira at makapangyarihang pamamaraan. Sa loob ng 100 taon, matagumpay niyang nabuo ang kanyang core, at mula noon, ang kanyang paglalakbay sa pag-cultivate ay naging maayos. 1,000 taon ang lumipas, siya ay nagkamit ng kaliwanagan at umakyat. Pagdating sa Immortal Realm, muli siyang nagsimula mula sa pinakamababang antas, nag-cultivate ng paisa-isa, sa pamamagitan ng pasensya at pagtitiis, sa wakas ay umangat siya at naging Emperor Immortal, ang pinakamataas sa lahat ng immortal. Pagkatapos ay lampas pa rito, kanyang winasak ang spatial barrier, at muling umakyat sa Divine Realm mismo. Nagsimula bilang isang maliit na tauhan sa God Realm, nag-cultivate si Li Fan ng 10,000 taon hanggang sa maabot niya ang God King Realm, at sa huli ay naging ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong yun. Pagkatapos, siya ay dumanas ng hindi mabilang na mga pagsubok at muling umakyat, sa pagkakataong ito patungo sa Primeval God Realm, kung saan nagsimula siyang muli bilang isang mababang ranggo na gatekeeper. Mula roon, nagsimula siyang muli mula sa wala, nag-cultivate ng walang tigil sa kabila ng mga paghihirap at pag-iisa. Bigla na lamang, iminulat niya ang kanyang mga mata at muling natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang mortal na katawan, isang matandang lalaki na nakaupo sa loob ng Taihang Ark. Nagulat siya, nagtataka kung ang lahat ng kanyang naranasan ay isang malaking ilusyon lamang na nilikha ng Illusory Light Layer. Pagtingin sa paligid,
napansin niya na ang arc ay kusang umikot. Ayon sa mapa ni Ko-hong, dapat ay umalis na siya sa Illusory Light Layer, at pumasok na sa ikatlong layer ng Immortal Forsaken Continent, ang Invasion Layer. Tila nagising lamang siya dahil kusang nag-navigate ang Taihang Arc palabas ng ilusyon. Napagtanto ito, nang atwiran si Li Fan na malamang nawalan siya ng malay habang dumadaan sa Illusory Light Layer. Ngunit, ang Arc ay nagpatuloy sa paglalakbay ng ligtas ng mag-isa. Marahil ay maaari niyang hayaan ang sasakyang dagat na magmaneho ng mag-isa habang siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para sa pagbilis. Isang intuwisyon ang damaloy mula sa Taihang Arc patungo sa kanyang isipan, na gumagabay sa kanya sa tamang direksyon. Pinagkatiwalaan nito ni Li Fan, pinaigtad niya ang bilis ng Arc, at di nagtagal ay nakarating siya sa ika-4 na layer ng Immortal Forsaken Continent, ang Flowing Fire Layer. Tulad ng inaasahan niya, ang kusang pag-navigate ng Arc ay walang kapintasan, tila itong sinaunang sasakyang dagat, na minsang idinisenyo para sa paglilipat ng mga mortal 1,000 taon na ang nakalilipas, ay nilagyan ng isang nakatagong mekanismo, na nagpapahintulot dito na maglakbay sa Immortal Forsaken Continent, ng kusa. Nang masaksihan ang pagiging maaasahan nito, pinili ni Li Fan na hindi makialam, nagbigay lamang siya ng spiritual power, at hinayaan ang Taihang Arc na lumipad ng mag-isa, ligtas itong dumaan sa isa-isang mapanganib na rehiyon, ang Flowing Fire Profound Ice Layer, ang Thunderstorm Layer, at iba pa, bawat isa ay mapanganib, ngunit, ang Arc ay palaging nagawang umiwas sa sakuna sa pinakamaliit na pagitan. Matapos ang isang mahabang at tensyonadong paglalakbay, naabot niya ang huling rehiyon, ang Darkness Layer. Mariin niyang inaalala, na ayon kay Ko-hong, ang layer na ito ay hindi partikular na mapanganib, isa lamang walang katapusang kalawakan ng kadiliman, subalit, hindi maiwasang mangamba ni Li Fan, kapag nakalusot siya rito. Ang labasan patungo sa Cultivation World ay sa wakas nasa harapan na niya. 6 na buhay ng reincarnation, ang nagtungo sa nag-iisang sandaling ito. Ngunit biglang, isang napakalaking bunganga ng nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman, isang halimaw na kasinlaki ng isang bundok. Bumukas ng malawak ang bunganga nito upang lamunin siya ng buo. Sa sandaling bago ito tumama, sumigaw si Li Fan sa kawalan at ginamit ang kanyang cheat system, Truth Returning System, magbalik ka. Sa saglit na yon, isang mekanikal na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tapos na ang simulasyon. Sa puntong ito, makikita na hingal si Li Fan. Nabigla siya at muntik nang mawala ang kanyang kompostora, nagtatanong kung ano ang kakilakilabot na nilalang na yon. Sina Ko-hong at Dao Xuanzi ay parehong ligtas na dumaan sa Great Immortal Severing Formation, nang hindi nakatagpo ng anumang ganoong nilalang. Maaari kayang ito ay isang tagapagbantay na lumilitaw lamang sa mga mortal, tila ang pinakamahusay na kurso ay ang maghintay para sa siksik na ulap na kumalat at para sa liwanag na lumitaw sa ilalim ng Abyssal Ruins, bago muling subukan ang paglalakbay. Bagamat nabigo siya sa huling sandali, ang mga pananaw na kanyang nakuha mula sa buhay na ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Nang walang pag-aatubili, matapos piliing panatilihin ang Taihang Arc, nagsimula siyang muli, at naglunsad sa kanyang ikapitong buhay. Sa Anchor Year 4, dinala ni Li Fan ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang mga tauhan sa silyadong libingan ni Chen Hong. Sa pagkakataong ito, napaghandaan niya, gamit ang isang espesyal na spray na pinalakas ng Immortal Mortal Miasma, dahan-dahan niyang kinain ang mga sinaunang depensa. Paunti-unti, ang proteksyon na kapangyarihan ng Halting Steel Fragment, ay humina hanggang sa hindi na ito makalusot sa kanyang baluti. Ilang sandali pagkatapos, ang tinig ng sistema ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Na-detect ang item na pwedeng i-recharge, ang Halting Steel, ay nasira. Gusto mo bang mag-recharge? Nang walang pag-aatubili, tinanggap ito ni Li Fan. Bagamat ang piraso ay nagdulot ng ilang pinsala, ang Anchor Charge Progress, ay tumaas ng 25%, kanyang kinakalkula na kung maaari niyang ulitin ang prosesong ito ng 3 beses pa. Mabubuksan niya ang pangalawang anchor point, ang mga natitirang relikya sa loob ng libingan ay wala ng halaga sa kanya. Matapos utusan ang kanyang mga tauhan na muling isara ang libingan, tahimik siyang umalis. Makalipas ang 1 taon, sa Anchor Year 5, ang pag-usisa ay muling nanaig sa pag-iingat. Sa kabila ng kanyang naunang pagpapasyang maghintay, hindi niya mapigilan ang pagbabalik sa silanganing Abyssal Ruins. Sa pagkakataong ito, sinabi niya sa kanyang sarili na titingnan lamang niya ito at hindi bababa.
Subalit habang papalapit siya, napansin niya na ang siksikan na ulap ay nagsisimulang kumalat. Nakatayo siya roon ng tahimik, ang kanyang puso ay humahagupit. Sa sandaling yun, naisip niya na kung pamamahalaan niya ngayon ang Taihang Arc, malamang na makakapaglakbay siya ng maayos hanggang sa Immortal Realm. Oo, marahan niyang bamulong sa sarili, naghintay na ako ng ganito katagal. Kailangan ko bang maghintay ng 15 taon pa? Ang kanyang ekspresyon ay tumigas, ano naman kung ang Truth Returning System ay hindi pa ganap na nakakarga? Paano ko makakamit ang grade daw, kung magpapatuloy akong kumilos ng duwag, bagamat ang kaba ay gumapang sa kanyang dibdib, pinatatag niya ang kanyang pagpapasya, nasubukan na niya ang landas na ito minsan sa kanyang nakaraang buhay, hanggat maiiwasan niya ang hindi kilalang nilalang na nagkubli sa Darkness Layer, naniniwala siya na sa wakas ay makatatakas siya sa lugar na ito.